Maglinis ka ba talaga na maayos? Kita mo na, muntik pa ka madulas. May karatula naman po na basa po yung floor. Karatula? Kayo yung mag-adjust? Ha? O baka yan, karatula na yan, isampal ko sa mukha mo. Alam mo ikaw, hindi ka nag-iingat eh. Ang simple-simple na nga lang trabaho mo, hindi mo pa magawa na maayos. Tatanga-tanga ka. Pasensya na. Puro kayo pasensya. Francis, Ano? balita ko, may bago daw nakabili nitong company natin. Bago daw may-ari. Sino kaya yun, no? Di ko rin alam eh. Tsaka, alam mo, ang daming kong problema eh. Ito, tambak yung mga trabaho ko dito. Ano ka ba? Petex lang tayo dito. Huwag mong problemahin yung trabaho na yan as long as sumasahod tayo dito. Puro ka na lang pa-petiks-petiks eh. Tingnan mo naman ako. Paano nang pag naabutan ako ng deadline? Ano isasubmit ko? Di ba wala? Basta ako, ayos lang sa akin kahit hindi ko gawin yung trabaho ko. Basta sumasahod ako. Hi po, sir. Good afternoon po. Kukunin ko lang po sana yung basura po. Teka lang. Bago ka ba dito? Ha? Opo. Kaya naman pala nangangamoy yung opisina. Kasi may basura nakapasok. Ano ka ba dito, ha? Janitress o bumbero? Sir, ano po, janitress po. Kukunin ko nga po yung basura. Janitress? Ganyan yung suot mo? Wala namang sunog dito ah. Ito po yung binigay po ng kumpanya po na gamit eh. Alam mo, nakakatawa ka rin no? Nakita mo naman, di ba? Busy kami dito. Tapos tsaka ka papasok para mangolekta ng basura? Di kung inagahan mo yung pagpangolekta mo dito ng basura, di ba? Hindi yung nang-iistorbo ka. Ano mo, palibhasa kasi sa inyo mga puputsuging mga mahihirap kayo eh. Mga wala kayong respeto, wala kayong ganang. Nakikita mo yung mga boss mo dito, oh. Busy-busy. Samantalang ikaw, tatayo-tayo ka lang dyan. Naku Jay, ganyan talaga yung mga mahihirap. Kontento na sila sa gawa ng trabaho nila. Tingnan mo. Sir, kukunin ko na lang po para hindi na rin po makistorbo sa pagtatrabaho niyo. Alam mo, inistorbo mo na kami. Ano bang gusto mo, ha? Siguro, kaya ganyan lang yung trabaho mo kasi hindi ka nakapagtapos. Ano? Elementary graduate ka lang siguro, ano? Hanggang grade 2 lang? Nako, kawawa naman kayo. Siguro, yung nanay mo walang trabaho. Pati yung tatay mo. Paano ba naman kasi? Nakaasa lang kayo sa gobyerno. Kaya ayan. Yan yung mga narating nyo sa buhay, pagiging janitress Tagalinis. Uy, Jay! Utusan. Sobra na kayo ah. Kabago-bago nitong janitress, nilalait nyo na naman. Kaya walang natagal janitress dito dahil sa inyo eh. Ayan, no? May knight and shiner armor ka pa ditong trabahanting walang silbirin. Ay, ikaw, Jeboy, ha? Bakit ngayon ka lang? Tsaka, saan ka ba galing? Alam mo namang may madaming trabaho dito sa opisina, di ba? Tsaka, kinakampihan mo talaga yung janitors na yan. Palibhasa, wala kayong pinagkaiba. Parehas kayong mga mangmang. Grabe ka na ah. Ginagawa lang naman niya yung trabaho niya eh. Kukunin lang yung basura, grabe niyo nalaitin. Bakit naman hindi? Talagang kalait-lait naman talaga yung trabaho niyan. Sino ba namang magre-respeto dyan janitress lang naman yan. Mga walang pinag-aralan. Masalot sa lipunan. Bakit Jay? Bago niyo naman narating yung posisyon niyo, di ba? Nanggaling rin kayo sa baba. Grabe kayo manlait eh. Alam mo, galing sa baba. Noon yun. Pero ngayon, mataas na kami. Tingnan mo naman, trabaho namin, papetex-petex lang. Sumasahod na malaki. Samantalang yung babaeng yan, janitress na nga, maliit pa yung sweldo. Di ba? Minimum wage lang naman yung sinasahod mo. Bagay lang din naman sa'yo eh. Bagay sa itsura mo. Sir, sige po, alis na lang po para hindi na rin po ako makastorbo po sa kanila. Sige. Kukunin ko na rin yung basura. Ako na lang po, maglalabas. ako na Hoy, lang. hoy, sandali lang. Minsan-minsan bantayan mong opisina na walang tao kasi nalibadbaran kami sa pagmumukha mo eh. Tsaka papasok dito kapag wala kami ha. Kasi ayaw namin nakikita yung pagmumukha ng isang janitress.
Ma'am, pasensya na, tara na po. Sandali lang, Jeboy. Hindi ba tapusin mo yung trabaho ko? Marami pa akong ginagawa dito. Maraming ginagawa? Wala kang nga ginagawa, ikaw magtapos niyan. Tara na po. Ito si Jeboy, nakakarami na to eh. Kayaan mo, pag inulit niya pa yung pinaggagawa niya, tagapagtanggol, ano akala niya, Superman siya? Pero sa bagay, parehas naman kasi sila eh. Mamukhang dukha. Isang kahig, isang tuka. Mia. Hi, sir. Pasensya ka na dun sa dalawa. Kasi, dati pa lang, ganun na talaga ugali nun. Kaya nga wala natagal yung janitress dito eh. Ganun po ba? Pero bakit po kayo sila nagkaganon? Eh, hindi ko rin alam eh. Basta simula nung pagpasok nila dito, ganun talaga ugali nila. Sana intindihin mo nila ha. Actually po, napansin ko nga po na hindi lang sa akin, kundi maski nga po sa inyo, iba po yung trato. O, diba? Eh, alos magkakatrabaho lang kami. Alos magkakaposisyon lang. Pero kahit ako, inaapin nila. Nga pala, tatagan mo na lang ha. Tsaka huwag mo na masyadong pansinin yung mga yun. Kasi pag pinansin mo, lalo lang magkakagaling yung mga yun. Sige po, sir. Maraming salamat. Paano? Balik na ako ha. Tapos na kasi yung break time ko eh. Sige, ako dito. Alis na rin po, maglilinis po ulit ako. Sige. Sige po. Ang dulas Ano ha! ba? Magsapa! Naglilinis ka ba talaga na maayos? Kita mo na, muntik pa akong madulas. May karatula naman po na na basa po yung floor. Karatula? Kayo yung mag-adjust? Ha? O baka yan, karatula na yan, isampal ko sa mukha mo. Alam mo, ikaw hindi ka nag-iingat eh. Ang simple-simple na nga lang ng trabaho mo, hindi mo pa magawa na maayos. Tatanga-tanga ka. Pasensya na. Puro kayo pasensya. Alam mo, kung hindi mo kaya magtrabaho dito, eh di ba mag-resign ka na lang? Tinan mo, lalamya-lamya ka kumilos eh. Susumikap naman po ako maglinis po dito eh. Nagsusimikap daw po ako maglinis dito eh. Huwag kang pabebe. Kung iuntog ko yung ulo mo dyan. Alam mo, ikaw, gawin mo na maayos yung trabaho mo. Kasi pinapasahuran ka ng company. Pasensya na. Pasensya na. Alam mo, ayun. Yan. Linisin mo yan. Alam mo, dapat pati ang sarili mo nilagay mo na din sa basurahan eh. Total, basura ka naman. Sige po, pasensya na. Alam mo, lagi na naririnig dahil pasensya, pasensya. Ganyan ka ba talaga kabobo? Alam mo, di kung sana nag-aaral ka sana ng maayos, di ba? Hindi ganyan sana yung magiging buhay mo ngayon. Uy, makikinig ka ba? Tumingin ka sa amin. Alam mo, pag pinagsasabihan ka ng mga nakakataas sa'yo, matuto ka makinig. Saksak mo dyan sa kukote mo, ipasok mo. Hindi puro yung nakikiramdam ka lang. Tara na, Jay. Kape muna tayo. Alam mo, kakainit ka ng ulo eh. Huwag mo na ito ulitin ha. Dapat, kapag dumadaan kami dito sa daan, dapat i-welcome mo kami. Dapat binabati mo kami. Jay! Binati ko naman po kayo eh. Binate. Sipain kita dyan eh. Mukha mo ha. Ay, sir, ako na po. Tulungan na kita. Ano yung kamay niyo? Ako na kayo. Sobrang talaga din lang yun eh. Sir, ako na po. Dapat doon, hindi nakakausap eh. Teka lang, pupuntaan ko lang ha. Sir, wag na po. Hindi, kailangan kausapin yung dalawang yun eh. Sir, hindi na po. Wag na po. Okay na po. Eh, hindi na tama yung ginagawa sa'yo eh. Araw-araw ka na binubuli. Sige, pupuntaan ko muna yung dalawa. Sir, wag na po. Sir, wag na. Okay lang naman po ako eh. Hindi naman po ako nasaktan. Isang beses pa maulit to, kakausapin ko talaga yung dalawang yun. Sige na, tulungan na kita dyan. Ako na po sila kakayaw. Gusto mo din na yung kamay mo. Okay lang po. Sige, akit na ako ah. Sige po.
Ay. Alam mo, Jay, stress na talaga ako sa trabaho eh. So, hindi naman tapos-tapos. Tsaka ang dami na reklamok dito. Yun na nga yung pinoproblema ko eh. Tingnan mo oh. Nahatsing na ako. Dami alikabok. Asan na ba kasi yung janitors dito? Hindi man lang naglinis. Hindi ko rin maalam eh. Kanina ko pa hindi nakikita yun ah. Siguro, natambay lang yun sa labas. Nako, wag lang siya magpapakita sa akin ngayon kasi makakatikim lang siya sa akin ng mga maaanghang at masasakit na salita. Siyempre, ikaw pa ba eh. Magaling ka sa panglalait eh. Tsaka, balita ko. Darating na yung amo yan ah. Oo nga eh. Sabi nga daw, darating yung bagong may-ari. Nako, gandahan natin yung performance natin. Dapat magpakitang gilas tayo kasi alam mo na yung promotion. Pero, hindi ko na kailangan gawin yun kasi nakakasiguro naman ako na ako yung mapopromote dito eh. Magaling ako magtrabaho tsaka alam mo naman, dito sa lahat ng empleyado, ako yung pinakamagaling at wala nang mas higit pa. Kaya sigurado na yung promotion ko. Naka-reserve na talaga yun para sa akin. Oo naman, tsaka, teka lang. Hindi naman pwede ikaw lang yung ma-promote, dapat ako din. Eh, nakita mo naman na napakasipag ko sa trabaho, di ba? Ay nako, huwag kang mag-alala kasi gagawin kita assistant ko. Talaga, assistant pa. Oh, basta ba yung trabaho mo? Siyempre, ako baba. Tsaka kahit na hindi tapusin ko, ayos lang eh. Kahit ipagawa ko na lang to kay Jeboy. Hoy, Jay, Francis, sumusobra na talaga kayo eh. Ano na naman yung ginawa niyo doon sa janitress? Dito naman yung superhero. Kinalat niyo naman yung basurang nililikpit niya? Hoy, Yung nililinis niya? tumigil ka ha. Huwag mo kaming duro-duruin. Tapang mo na ngayon ah. Bakit? Hindi mo ba kilala kung sino kinakausap mo? Ang kapal na mukha mo. Alam mo, mas mataas pa rin yung posisyon namin kesa sa'yo. Kaya dapat matuto kang rumispeto. Respeto? Eh, hindi ka nga marunong rumespeto eh. Paano ka re-respetuhin? Talaga, matigas yung ulo mo ha. Sige! Gusto mo talaga mawala ng trabaho dito? Hindi ako takot mawalan ng trabaho. Kung tama naman yung ginagawa ko. Alam mo, mawawalan ka talaga ng trabaho. Kasi kilala mo kami. Magaling kami. At kaya-kaya namin gawa ng paraan para mapatalsik ka dito. Paano? Simple lang. Sisiraan ka namin. Lalong-lalo na. Close kami sa may-ari ng company na to. Baka mamaya, bigla-bigla ka na lang umuwi sa bahay nyo. Nawala ka ng trabaho. Wala akong pakialam. Di ako takot sa inyong Talagang dalawa. hindi ka takot, ha? Alam mo, ang gawin mo, maglinis ka. Tingnan mo yung sahig, oh. Ang kalat-kalat. Total, mukha ka naman janitor, di ba? Bakit ko gagawin? Di ko naman trabaho yan ah. Talaga? Bahala kayo dyan. Teka lang. Mukhang matapang na si Jeboy ah. Alam mo, Ano naman kaya doon? tumatapang lang naman yun eh. Kasi akala niya, madadaan niya tayo sa sindak. Hindi niya alam, dito sa opisinang to, tayo yung batas. Alam mo, isang beses pa talaga na sagot-sagutin niya ako. Nakakasiguro ako sa'yo na ipapatanggal ko siya sa trabaho. Isang sabi ko lang kay boss. Nakakasiguro ako na talsik agad yun sa pwesto. Oo. Puro ka salita eh. Nakita ko naman kung paano ka sinagot-sagot kanina eh. Alam mo, pinagbigyan ko lang yun. Pero sa oras na maulit-ulit, sisiguraduhin ko sa kanya, ako mismo yung hihila sa kanya at kakalagkan ko siya palabas. Alam mo, Visit pag siya. nagawa mo yun, bibigyan talaga ako sa'yo. Alam mo, ang mas mabuti yung gawin dyan, focus ka sa trabaho mo. Kasi mamaya, darating na yung bagong may-ari. Kinakailangan na magpakitang gilas tayo. Alam mo naman, yung posisyon na inaasam-asam natin. Kaya, pwede ba i-check mo itong papel? Hello guys! Boss, magandang hapon po. Maganda nga po naman. Actually, kagagaling ko lang sa biyahe. Pasensya na, dumanayot ako dito kasi may kailangan kayong malaman at may gusto akong pakilala sa inyo. Opo boss. Nakarating na rin sa amin na ngayon po ipapakilala po ninyo yung bagong may-ari po ng company natin. Actually, galing nga ako sa US kasi mag-open tayo ng isang branch doon. Kaya magpo-focus muna ako doon. Kaya
siya muna yung mamamahala dito. Naku boss, excited na po kami ma-meet yung bagong may-ari. Nakakasiguro po ako boss. Kagaya po ninyo, matalino tsaka mabait po. Naku, sigurado ako dyan. Tsaka sa team ko, magkakasundo kayo nung ipapakilala ko sa inyo. Sige boss, excited na po kami. Sabi niya parating na siya, so wait lang natin ako konti. Sige po boss. Kumusta pala dito? Ayos naman po. Nagtatrabaho po kami ng Hi, maayos. Dad. Oh, Good afternoon. buti naman kasi habulin ko pa rin yung Teka. friend ko. Anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit ka nakasuot ng ganyan? Di ba na dapat naglilinis ka? Asan na yung map mo? Alam mo, ang lakas talaga ng loob mo magpanggap, ano? Ano? Nagkukunwari kang empleyado dito? Tama. Hindi mo ba nakikita ang kalat-kalat, hindi ka nahiya kay boss? Sandali lang, Jay! Di mo ba narinig? Dad yung tawag niya. Ha? Si Mika, anak ko. Nag-iisa kong anak. Bakit ganyan yung pakitungo mo? Teka, ano ba nangyayari dito? Dad, let me explain. Sir. Kasi, Dad, gusto ko bago ako pa talagang pasa niyo dito sa akin yung kumpanya, gusto ko malaman at makilala mabuti yung mga tao na nandito. So, nagpanggap ako one time na maging janitress dito at itong dalawa na to, grabe nila akong alif-pustahin. Teka lang, ma'am. Wala akong sinasabi Opo, sir. ko sa inyo, ah. Totoo po lahat ng sinasabi ni... I'm Mika. Yung janitress? Paano nangyari yun? Tatay ka talaga siya at nagpanggap lang ako. Ma'am Mika. Sir, sorry po, hindi ko po talaga alam eh. Akala ko po talaga na janitress po talaga si ma'am. Kung sana, alam ko po na siya po pala talaga yung may-ari ng company nito. Di sana hindi ko po ginawa yun. Tapos ngayon, babait-bait kayo. Tsaka, sir, hindi rin kasi namin na alam na siya pala mayari ng company na to. Ma'am, alam niyo po ba, masipag po kami dito sa company. Wala akong pakialam kung masipag kayo. Tsaka Kaya ang lang- importante, huwag ka na magsalita, hindi pa ako tapos. Ang importante sa akin, ugali. Kung ganyan kayo kabastos, hindi ko kayo kailangan. Pati dad, marami pa dyan na iba na deserving. Hindi nila kailangan mismo alamin ko anong trabaho ng isang tao para lang respetuhin nila. Alam niyo, hindi ko inaasahan na ganyan yung mga ugali niyo. Alam niyo, importante sa isang company ang marunong mga pagkapwa-tao. And siguro nabulag ako dahil nasilaw ako sa mga pinapakita niyo na hindi naman pala totoo. So, wala akong magagawa. Kasi yung anak ko na yung hahawak nitong company na to. So, ang desisyon niya ay nasa kanya. Ma'am, sorry po Huwag po kayong mag-alala ma'am kasi sisipagan po namin dito sa trabaho. Gagawin po namin ang lahat. Kung gusto niyo po, mag-double time po kami dito. Kahit wala pong bayad yung OT po namin. Hindi na kailangan. Nakita ko na yung tunay niyong ugali. I don't give second chances. So, alis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Ma'am, kailangan po kasi namin ng trabaho eh. Hindi ko kayo kailangan. Sir, Sir, baka pwede kausapin yung anak niyo. Wala akong magagawa. Yun ang desisyon ng anak ko, yun ang masusunod. So, makakalis na kayo. Paano to, ma'am? Patapos yung trabaho ko eh. Alis. Bakit? Kaya ko naman tapusin yan, ah. Hindi ako gagawa. Sige na. Dad, thank you so much. Hindi talaga natin sila kailangan. Ma'am, sir, mauna na ito muna ako. Ay, hindi! Dad, alam mo ba? Siya lang yung katangit-tangan na nakitaan ko talaga na bukod sa skills, mabuting tao din siya. Siya yung tumulong sa akin. So, I think that I decided na i-promote siya at siya na yung gagawin natin dito manager. Oh, talaga po, ma'am? Hmm. Ma'am. Ano, Dad? Sa tingin mo, di ba? Sa tingin ko naman, kilala ko na rin man yan si Jeboy na masipag. So, sa tingin ko, tama yung desisyon mo. So, paano? Congratulations! Thank you po, sir. Ma'am, thank you po. Congrats. Huwag po kayo mag-alala. Mas lalo po kung gagalingan sa trabaho. So, paano na? Mauna na rin ako kasi magpapagupit pa ako eh. May flight kasi ako mamaya. nga pala, So, ako na Dad. bahala dito. Sige po. Ingat po. So, Sige po, sir. Ako na bumala dito. Jeboy, sobrang deserve mo yung
promotion. Ma'am, maraming salamat po talaga. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mapapaya sa trabaho ko. O basta stay humble ha, kahit sino pa makasama mo dito at kahit na ano pa marating mo, huwag mo gagawin dalawin ha. Siyempre naman po, ma'am. O, paano, ma'am? Tapusin ko muna itong hindi pa natapos si Francis. Yeah, sige, and ako din ayusin ko na rin yung office ko doon. Sige po. Sige, bye!